Isang grupo ng magkakaibigan ang napadpad sa isang beach na may kakaibang patakaran, huwag kailanman hahawak sa buhangin. Alamin natin kung ano ang mangyayari kapag may lumabag sa panuntunang ito. Nagsimula ang lahat sa isang masayang beach party. Nag-e-enjoy ang magkakaibigan habang nag-iinuman at nagsasayawan. Ang mga babae ay nakasuot ng swimsuits habang ang mga lalaki ay gumagawa ng iba't ibang laro. Sina Vance at Gilbert ay nakakita ng isang malaking malagkit na bola sa beach at hinatak ito papunta sa party area. Masigla ang gabi, may mga acrobatic tricks, tawanan, halik, at walang humpay na kasiyahan. Kinabukasan, nagising sina Mitch at Kaylee sa lifeguard tower, habang sina Jonah at Shonda ay natulog sa kotse, at sina Vance at Ronnie ay nasa likod na bahagi nito. Samantala, si Gilbert ay nagising sa loob ng basurahan bilang biro ng kanyang mga kaibigan, at si Marcia naman ay natulog sa ibabaw ng picnic table. Habang nagmumuni-muni si Kaylee, napansin niyang may ibon sa dalampasigan na biglang nilamon ng buhangin. Sinubukan niyang babalaan si Marcia na huwag ay lawit ang kanyang mga paa sa picnic table, ngunit huli na ang lahat, nadampot si Marcia ng buhangin. Sa kanyang desperadong pagsigaw, hindi maintindihan ng kanyang mga kaibigang lasing pa mula sa gabi. Tumakbo si Vance upang tulungan siya, ngunit pati siya ay nilamon din ng buhangin. Nagsimula ng magpanik ang magkakaibigan dahil hindi nila mapaandar ang convertible upang makatakas. Si Mitch ay nakahanap ng lubid sa lifeguard tower at inihagis ito kay Vance, ngunit napakalakas ng puwersa ng buhangin na halos punatin si Vance hanggang mawala siya ng tuluyan. Dahil sa pagkagulat at takot, napagtanto ng mga kaibigan na hindi ito pangkaraniwang buhangin. May kung anong nilalang ang nagtatago dito at nilalamon ang sino mang humawak o humakbang sa ibabaw nito. Sinubukan nilang tumawag ng emergency services, ngunit lahat ng kanilang mga telepono ay naiwan sa trunk ng kotse noong gabi. Habang ang iba ay nagpapahinga, si Kaylee ay nagtanong kung bakit maaari silang maglakad sa buhangin noong nakaraang gabi ngunit hindi na ngayon. Napansin niya ang kakaibang mga magnetikong hibla na lumalabas mula sa buhangin. Kasabay nito, si Gilbert, na nasa loob pa rin ng basurahan, ay hindi makalabas. Hindi rin siya sigurado kung totoo ang sinasabi ng mga kaibigan niya o isang panibagong biro lamang. Sa paglipas ng oras, natuklasan ng magkakaibigan ang lihim ng buhangin. Ang malaking bola na dinala ni Vance at Gilbert sa party ay hindi pala ordinaryong bola, isa itong itlog. At noong gabi, may isang halimaw ang napisa mula rito. Ang halimaw na ito ngayon ay nagtatago sa buhangin at nilalamon ang lahat ng tumatapak sa teritoryo nito. Sa desperasyon, kailangang harapin ng magkakaibigan ang misteryosong halimaw upang makaligtas sa buhangin na tila may sariling buhay. Matapos ng marami ng kainin ang halimaw sa buhangin, kabilang na sina Vance, Heather, Marcia, at iba pang kabataan, naghanap ng paraan ang natitirang magkakaibigan para matukoy ang saklaw ng panganib. Nakakita si Kaylee ng mga hotdog sa lifeguard tower at itinapon ito sa iba't ibang bahagi ng beach. Agad na nilamon ng halimaw ang unang dalawang hotdog, pati na ang isang ibon na napadpad malapit kay Gilbert. Nang itapon ang pangatlong hotdog, napansin nilang hindi ito ginalaw ng halimaw, na nangangahulugang hindi naabot ng halimaw ang lugar na iyon. Nakakita ng pag-asa ang magkakaibigan, ngunit malayo ang ligtas na lugar mula sa kanilang kinaroroonan. Ginamit ni Jonah ang dalawang surfboard bilang pansamantalang tulay para makarating sa picnic table. Habang tumatawid, nakipagtalo pa siya kay Kaylee dahil sa selos nito kay Mitch. Sa kabila ng tensyon, nakarating siya sa mesa ngunit dumulas ang surfboard at muntik nang bumagsak si Jonah sa buhangin. Lumabas ang mga magnetikong hibla mula sa buhangin at sugatan ang kanyang tiyan. Sa huli, nagawa niyang tumalon papunta sa mesa, ngunit nawalan siya ng malay dahil sa matinding sakit. Nang magising, napansin niyang ang sugat niya ay parang kagat ng daikya, ngunit mas masakit ng libo-libong beses. Habang naghahanap ng solusyon, napansin ni Jonah ang isang bag sa buhangin. Isang saging ang nahulog mula rito at hindi ito ginalaw ng halimaw dahil bumagsak ito sa abo ng isang bonfire. Napagtanto nila na natatakot ang halimaw sa apoy. Sa gitna ng desperasyon, si Jonah ay naghanap ng tubig at pagkain mula sa bag na ito, ngunit ang kanyang sugat ay lumalala. Nagdesisyon ang magkakaibigan na kunin ang kanilang mga cellphone sa trunk ng kotse, ngunit hindi ito madaling mabuksan. Sinubukan ni Ronnie, na hawak ni Shonda, na hilahin ang trunk release lever ngunit bigo pa rin sila. Dumating ang isang pulis sa beach, ngunit hindi nito pinaniwalaan ang babala ng magkakaibigan. Nakasuot siya ng makakapal na bowtie kaya hindi agad siya naapektuhan ng buhangin. Ngunit nang mahulog ang susi niya at sinubukan niyang kunin ito,
nilamon ng halimaw ang kanyang braso. Kahit gumamit pa siya ng pepper spray, wala siyang nagawa. Natapos ang buhay niya nang tuluyan siyang lumunin ng buhangin. Ginamit ni Kaylee ang pepper spray na naiwan ng pulis, at naisip ni Mitch ang isang bagong plano. Binalak niyang balutin ang kanyang mga paa ng tuwalya, magsuot ng tsinelas, at gamitan ng pepper spray upang makatakbo papunta sa police car. Ngunit habang naghahanda, nabali ang railing ng lifeguard tower at nahulog siya sa buhangin. Agad siyang inatake ng halimaw habang ang kanyang mga kaibigan ay walang magawa kundi panoorin ang kanyang huling sandali. Matapos ang sunod-sunod na trahedya, nanatili si Kaylee na matatag at nagdesisyon na huwag sumuko. Inutusan niya si Jonah na bumaba mula sa lifeguard tower upang tulungan ang iba pang makaakyat sa hood ng kotse. Tumalon si Kaylee papunta sa convertible, ngunit agad siyang nagalit kay Shonda. Sinampal ito dahil sa galit sa ginawang pagtataksil sa kanya ng kasintahan. Sa kabila nito, nakita niya si Jonah na buhay pa, at nagkaroon sila ng pagkakataong magtapat ng kanilang nararamdaman sa isa't isa. Sa tulong ni Kaylee at Shonda, napalaya nila ang mga daliri ni Ronnie mula sa trunk lid, kahit na napakasakit nito para kay Ronnie. Samantala, si Gilbert ay nakitang nasugatan ang kanyang tiyan habang sinusubukang makaalis sa basurahan. Tumulo ang kanyang dugo sa buhangin, na agad nakatawag ng pansin sa halimaw. Kinuha ni Shonda ang sirang railing ng lifeguard tower at ginamit ito bilang tulay upang maabot si Jonah, na nakahandusay pa rin sa picnic table. Sumunod si Kaylee, habang si Ronnie, na halos nasa ligtas ng lugar, ay nadapa at nahulog sa buhangin. Sinubukan ni Kaylee gamitin ang pepper spray, ngunit wala itong nagawa. Hinailan ng halimaw si Ronnie at tuluyan itong nilamon. Naalala ni Shonda ang plano ni Mitch, binalot niya ang kanyang mga paa ng tuwalya, binasa ito ng pepper spray, at tumakbo papunta sa police car. Nakarating siya sa hood ng kotse, ngunit ilang sandali lamang, inatake ng halimaw si Gilbert at nilamon siya pababa mula sa ilalim ng trash can. Lumabas mula sa buhangin ang mahahabang tendril ng halimaw at inatake ang police car. Nabulabog si Shonda, nahulog sa hood ng kotse, at nawala ng malay. Pagkagising, nakita niya ang trunk ng kotse at natagpuan ang isang inflatable raft. Pinalobo niya ito, sumakay, at tinulungan sina Kaylee at Jonah na makarating sa police car. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Biglang sumulpat mula sa buhangin ang isang higanteng kumikislap na tentacle na umatake kay Kaylee. Umalis siya mula sa hood ng kotse, nakakita ng dalawang gasolin ng lata, at ginamit ito upang sunugin ang tentacle ng halimaw. Sa wakas, umatras ang halimaw. Ngunit sa loob ng police car, napansin nila na hindi kinaya ng katawan ni Jonah ang kanyang mga sugat at pumanaw siya. Lubhang nawasak ang kanilang damdamin at napaiyak si Kaylee at Shonda. Sa labis na pagkapagod, nakatulog sila sa loob ng sasakyan. Kinaumagahan, may isang lalaking kumatok sa bintana ng kotse at tinanong kung ayos lang sila. Doon nila napansin na wala na ang halimaw at maaari na silang maglakad ng ligtas sa buhangin. Ngunit isang nakakatakot na tanawin ang bumungad sa kanila. Sa malayo, nakita nila ang isang nilalang nakahawig ng isang higanteng dike na gumagapang papunta sa isa pang beach na puno ng mga tao. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.